Go back to bed. I'll tell Austria to bring you some food. Napapangiting sabi ni Lucien, saka maingat na lumabas ng silid. Hindi na rumihistro sa utak ng dalagang huling sinabi ni Lucien. Paano'y gusto niyang magtatalon at magtitili? Ito na yung kilig na madalas niyang maramdaman kapag napapanood si Jensen Ackles. I'm crazy for you. Hindi maiwasang awitan ni Natalie yung nakapinid na pinto kung saan niya huling nasilayan ang magagandang ngiti ni Lucien. Hindi bumalik si Natalie sa pagpapahinga. Bagkus ay tinungo ang banyo at naghilamos. Inayos ang sarili at tinungo ang silid ni Celeste. Tulog pa ang matanda, kaya't minabuti niyang bumaba sa kusina. Kung hindi siya papayagang magluto ni Lucien, kunuway tutulungan niya si Austria sa pagluluto. Nang sa gano'y mabantayan niya ito. Nagulat si Austria nang datnan ito ni Natalie sa kusina. Kasalukuyan itong nagbabati ng itlog. Kakagaling lang dito ni Senyor kanina. Ipinagbili na mag-aakit ako ng pagkain mo. Wala naman akong sakit. Tila walang pakialam na tugon ni Natalie sa kabila ng lihim na pagbubunyi. May maitutulong ba ako? Agad na tinanong ni Natalie matapos maupo sa harap ng counter na pinagkikilusan ni Austria. Tumawa si Austria. Inabot ang measuring jug at ibinuhos doon ang binating itlog. Wag na, madali lang naman tong ginagawa ko. Ani ni Austria. Muling inilipat ang itlog sa mas malaking mangkok. Isinunod na sinukat ang tubig sa measuring jug. Pagdakay inihalo iyon sa itlog. Bagong version ba yan ng sungka? Nakangiting biro ni Natalie. Para nga naman naglalaro ng sungka si Austria sa ginawang paglilipat-lipat ng mga likidong sangkap mula sa mas maliit na mangkok, papunta sa measuring jug at huli sa malaking mangkok kung saan pinaghalo-halo ang mga sangkap. Napaka-professional niyang kumilos. Huwag mo lang pansinin ang sasuot na maigsing palda at dilaw na chiffon blouse. Ipinagtaka ni Natalie kung hindi ba ito giniginaw. Tumawa lang si Austria. Sure ka, hindi mo kailangan ng tulong ko? Pangungulit ni Natalie. Ikuha mo ako ng 6 na ramkin, makulit ka eh. Anong rumakin? Ramkin po, yung maliit na glass bowl. Tawa ni Austria. Inginuso ang drawer sa ilalim ng counter habang hinahalo ang lulutuin. Agad namang tumalima si Natalie. Sinadya niyang dumaan sa likuran ni Austria at palihim na tumingin-tingin sa mga sulok, malapit sa pinagkikilusan nito. Suminghot-singhot pa siya sa pag-aakalang may maaamoy siyang kakaiba. Ngunit mukhang tama si Lucien. Wala nga naman siyang makitang kahina-hinala sa pagluluto nito. Better safe than sorry, sa isip-isip ni Natalie. Kaya naman sinamahan niya si Austria hanggang sa matapos itong magluto. Iniwan lang niya si Austria pagkatapos maihanda ang pagkain ni Celeste at dalhin ito sa taas. Hindi na napansin ni Natalie ang matalim na tingin na ipinahabol sa kanya ni Austria. Nang palabas siya ng kusina, dala ang tray na naglalaman ng pagkain ni Celeste. Isabel Agoncillo, 1999. Itinapat ni Isabel ang malaking batsa sa gripo, saka binuksan iyon. Lumikha ng ingay ang malakas na tubig galing doon. Saglit lang at nagsimulang lumutang ang kanyang pansalok sa naiipong tubig. Nawili siyang itapat iyon sa tumutulong gripo at panoorin ang pag-ikot-ikot noon habang binabagsakan ng tubig. Nangangalahati ng batsa nang tumayo siya at umpisahang magtanggal ng saplot. Walang tabing na maaaring magkubli sa kanya, maliban sa mga puno ng mangga na nakapalibot at nagkukubli sa maliit nilang tirahan, nakadikit ng mataas na pader ng bakura ni Celeste. Halos ay katulad sa isang kulob na piitan kung ihambing ang anyo ng kanilang bahay. Yun ay kung matatawag yun na bahay. Wari isang kahang gawa sa semento na nilagyan lang ng kwadradong butas ang magkabilang dulo ng gawing harap upang magsilbing bintana at ang sa gitna ay pinto ang gawa sa bakal. Pininturahan ng pula. Napahugot siya ng malalim na hininga bago sumalok ng tubig at buhusan ng buong kahubdan. Naalala niya ang ina na nagpaiwan sa malaking bahay. Magpahinga ka na pag-uwi. Huwag mo na akong hintayin. Baka matatagalan pa ako, sabi ni Maria. Maingat na ipinatong sa mesang pinupunasang babasaging pinggan. Saka lumapit sa kanya at hinawi ang naglalaglagang hibla ng buhok sa kanyang noo. Nagisna na ni Isabel ang buhay pagkakatulong doon sa malaking bahay ni Celeste. Sa kabila ng kabaitan ni Celeste, hindi maintindihan ni Isabel kung bakit napakabigat ng loob niya sa amo. Maraming pagkakataon na pinanggigigilan niya ang maganda nitong leeg. Gustong-gusto niya itong sakalin.
Kaya naman pakiwari niya ay ligtas na ligtas siya kapag nandito siyang nakakulong sa sarili nilang bahay. Darating daw ngayon si Norman. Kailangang nandito ako kapag dumating yung kano para may mag-aasikaso sa kanya. Dagdag pa ng ina. Nilunok ni Isabel ang kirot na namumuo sa kanyang lalamunan dahil sa iyak na hindi niya mapakawalan. Lagi na lang bang ganito? Mas inuuna pa ng inang kapakanan ni Celeste at ni Norman kesa sa kanya. Lakad na anak. Sunod din ako. Hinalikan siya ng ina sa noo. Saka siya iginiya palabas ng malaking bahay. Panandali ang iniwan ng gawain para maihatid siya sa labas at ihatid ng tanaw hanggang sa marating niya ang dulo ng luntiang bakuran. Papasok sa manggahan kung saan nakakubli ang kanilang mumunting tirahan. Inis na minadali ni Isabel ang pagligo. Kung hindi agad makakauwi si Maria, mapag-isa na naman ng mahabang sandali si Isabel. Biglang pumasok sa isip ng dalagitang isang bagay na nasa kanyang pangangalaga at nakatago sa ilalim ng kama nilang mag-ina. Madali siyang nakahanap ng maisusuot sa mga damit at hindi na nag-abalang suklayin ng mahabang buhok. Binalot niya ang ulo gamit ang hinubad na tuwalya, saka dali-daling lumuhod sa sahig at sumilip sa ilalim ng kama. May kahon doon. Hinila niya ito palabas at tinalungkat ang laman. May mga sobre doon na naninilaw na sa sobrang kalumaan at iilang mga aklat na halatang iniingatan. May mangilan-ngilan ding mga alahas na nakabalot ng maayos sa cellophane. Sa pinakailalim humantong ang kanyang paghahalongkat. Kamuntik na kitang makalimutan. Bulalas niya nang mailabas ang pakay. Isa iyong kwaderno na mas maliit ngunit singkapal ng di pangkaraniwang aklat na kadalasan ay sa library lang ni Celeste makikita. Akala niya nooy lalagyan niyo ng alahas, kaya't patago niya yung kinuha sa ibabaw ng tokador ni Celeste. Madalas siyang bigyan ni Celeste ng mga damit at kung ano-anong bagay na pinaglumaan nito. Ngunit hindi sapat yun kay Isabel. Kung kaya't sa edad na 12 ay natuto na siyang pagnakawan si Celeste. Kabilang sa mga ninakaw niyang kwadernong ito, nakating-kating na siyang buklatin. All my life to JC, ang nakalagay sa unang pahina. At mula dooy dinala siya ng matinding kuryosidad sa hulihan ng pahina, kung saan nakasadang matinding pagpapahalaga na nagpadala na si Norman Williams. Hindi na inisip ang kagandahang asal na ipinangaral ng ina sa kanya. Waring kismosang mahilig manghimasok ng pribadong buhay ng may buhay. Sabik niyang binuklat ang kasunod na pahina. Walang makakaalam, naisip niya. Walang makakaalam. Ngunit bago pa man siya nakapagsimulang magbasa, bumukas ang pinto at iniluwa doon ng galit na si Maria. Agad na naglaho ang galit sa mukha nito nang matuon ng mga mata sa hawak ni Isabel. Alam mo bang hinahanap sa akin niya ni Celeste? Mangiyak-ngiyak si Maria. Hindi niya sukat akalaing totoong paratang ni Celeste sa anak niyang si Isabel. Paano napunta yan sa'yo? Hindi sumasagot si Isabel. Sabihin mong yan lang ang kinuha mo, Isabel. Magsalita ka. Halos mabalian si Isabel sa lakas ng pagkakayugyog ni Maria sa kanya habang hawak siya ng mahigpit sa balikat. Tumapon sa sahigang talaan ni Celeste. Isabel, yan lang ang kinuha mo, hindi ba? Tuluyan nang bumigay si Maria. Nilalamon siya ng matinding hiya kay Celeste at awa naman sa anak. Hindi naman siya nagkulang sa pagpapangaral sa nagdadalagang anak. Ano ang nagtulak dito para pagnakawan si Celeste? Ayon kay Celeste, kailangang maitama ang gawaing ito ni Isabel bago pa ito tuluyang mahulog sa sakit na hindi kailanman malulunasan ng kahit na anong gamot. Masakit kay Maria ang mga narinig kay Celeste na siyang isa sa dahilan kaya siya pinaiwan. I can't pretend not to see what's going on anymore, Maria. I don't know how long have she been taking things from me, but I can honestly tell you, those that she took are not the common things you can pick from anywhere. Those are valuables. Hindi iyon matanggap ni Maria. Galit niyang pinagtanggol si Isabel. How terrible of you to accuse my daughter. I have served you half my life truthfully, and this is what I get in return? Maria, please try to listen and understand. I think Isabel has psychiatric disorder that needs a serious medical attention. I am not accusing her of stealing or anything like that. I am just trying to help. I have been observing her since my suspicions occur, and I have seen enough to prove me right. That is not true.
You are the only one who can help her, Maria. Talk to her and decide. Umiling si Maria, tanda ng pagtanggi sa katotohanang inilahad ng butihing amo na pinagsilbihan niya ng mahabang panahon. That is why Norman is coming. Natigilan si Maria. What do you mean? Norman knew just the right place to bring Isabel. We cannot let her be like this for the rest of her life. She needs help and I want you to allow me to do what I can to help her. And what are you going to do? Take her away from me? Send her to a mental hospital? Is that what you want to do? Halos isigaw ni Maria. It is not a mental hospital, Maria. Hindi naniwala si Maria. Galit niyang tinalikuran si Celeste at pinahid ang luhang nag-uunahang pumatak sa kanyang pisngi. I don't believe you. My daughter is not a thief. I honestly wish she is just a thief, Maria. But what I see is worse than that. And it's very disturbing. Marahas na umiling si Maria. Okay. Believe what you want to believe, Maria. I understand. But please, don't hate me if one of these days I may have to ask you to leave my house. Galit na iniwan ni Maria si Celeste at pinanindigang hindi na nila hihintaying palayasin sila ni Celeste. Kusa na silang aalis. Ngunit naglaho ang lahat ng galit ni Maria kay Celeste nang abutan si Isabel hawak ang talaan ng amo. Mabigat ang loob na inihanda ni Maria ang mga personal na kakailanganin ni Isabel sa paglipad kasama si Norman patungong Amerika. Ayon kay Celeste, yun ang pinakamagandang paraan para matiyak na gagaling si Isabel. Masakit kay Maria ang malayo sa anak, ngunit yun ang kinakailangan. Tama si Celeste. May mali kay Isabel at hindi yun pwedeng ipagwalang bahala. Lalo na at sa pag-iisip ito may depekto. Matyagang ipinaliwanag sa kanya na Celeste ang mga dapat niyang asahan kapag dinala sa institusyon ng mga batang may kakulangan sa pag-iisip si Isabel. Maaari itong manatili doon ng 6 hanggang 9 na buwan. Depende sa pagbabago ng pag-uugali at takbo ng pag-iisip nito. I promise to be at your side in every step of the way, Maria. Be strong. This is for her own good. Pag-aalo sa kanya ni Celeste na siyang umako sa lahat ng gagastusin sa pagpapagamot kay Isabel. Sa unang buwan na pagkawala ni Isabel ay labis na naninibago si Maria. May mga pagkakataong nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi at hindi maampat ang mga luha habang paulit-ulit na binabasa ang mga sulat ng anak. Gustong-gusto na niyang hilain ang mga araw nang sa gayoy iuwi na sa kanyang pinakamamahal na anak. Habang tumatagal ang panahong hindi niya kasama ang anak, ay lalong nagiging mainipin si Maria. Madalas itong nahuhulog sa malalim na pag-iisip, dahilan para maapektuhan ang kalusugan nito. Hindi man ito pinababayaan ng tungkulin kay Celeste kapalit ng sahod na tinatanggap. Malaking patlang ang pumagitan sa kanila ng amo. Kung dati ay para silang magkapatid na nagdadamayan, ngayon ay madalas na niya itong iniiwasan at mas gusto pa niyang umuwi at mapag-isa sa tahanan nilang madalas tawagin ni Isabel na kulungan ng baboy. Unti-unti naglalaho ang magandang pagtingin ni Maria kay Celeste at lihim na pinanggigigilan itong sakalin. Maging sa panaginip niya siyang-siya daw siya na pinapanood na nalalagutan ng hininga si Celeste. Labis ang takot na naramdaman noon ni Maria, kaya niya naisipang magpaalam muna at umuwi sa asawang nasa probinsya. Pinayagan siya ni Celeste para lang magulat dahil kinagabihan din ay bumalik siya at panay ang iyak. Nalaman niya sa pag-uwi na may ibinabahay na palang ibang kanyang asawa. Lalo iyong nakaragdag sa depresyon ni Maria, dahilan para gumawa siya ng sulat at ipadala yon kay Norman, lingid sa kaalaman ni Celeste. We need you here. Come home the soonest possible time. Love, Celeste. P.S. Bring Isabel home. Ang maikli niyang sinulat. 2 linggong makalipas ay sumulpot sa malaking bahay si Norman. Ngunit hindi kasama si Isabel. Lalong lumalim ang kahungkagang nararamdaman ni Maria. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na galit. Kung kanino, hindi niya masabi. Kay Celeste agad na nagtungo si Norman. Something is wrong here, Celeste. I received this letter 3 days ago. Must have been sent 2 weeks earlier. It says it came from you, but I cannot be mistaken. This is not your handwriting. Binuklat nito ang nakatuping sulat na hinugot mula sa bulsa at inilahad kay Celeste. Oh God! Natutup ni Celeste ang sariling noo.
Nakilala niyang sulat kamay ni Maria. She noticed how Maria had changed the past few months, but it did not occur to her that she could possibly suffering anxiety or worse. Inakala niya ang pagbabago sa kilos ni Maria ay dala ng pananabik na muling makapiling si Isabel. What does this mean? Tama kaya ang hinala niya na maaaring si Maria ay may taglay na katangiang minana at ngayon ginagamot kay Isabel? I was dead worried. This letter could have mean you're in danger. You are overreacting, Norman. Maria is harmless. She's my angel. Ang hindi alam ni Celeste, gustong-gusto na nang makapiling ni Maria si Isabel. Nabuuan pa siya niyang gawa ng paraan para mapauwi ang anak bago siya tuluyang mabaliw. Uuwi ka, Isabel. Naisip ni Maria. Kung kinakailangan niyang mangutang ng buhay para mapauwi si Isabel, walang anuman yun sa kanya. Matalim ang mga matang tumingin si Maria sa silid na tinutuluyan ni Norman. Malapit ka nang umuwi, Isabel. Nadatnan ni Natalie si Celeste na gising na, ngunit nanatiling nakahiga pa din sa kama. Masigla itong binati ng dalaga bago marahang ipinatong sa lamesa ang dalang pagkain. I need to talk to Lucien. Pakiusap nito. Shall I get him for you? Kinakabahang tanong ni Natalie. Pakiramdam niya'y hinahabol ni Celeste ang bawat paghinga. Si por favor. Agad na tumalima si Natalie. Mabibilis ang mga hakbang na tinungo ang pinto. Ngunit bago siya nakalabas doon ay bumangga sa kanyang papasok na pakay hanapin. Nakita nito ang panik sa mga mata ni Natalie, kaya't walang sabi-sabing tinakbo ang kanilang agwat sa malawak na kama ng natanda. Don't panic. I'm fine. Pilit umahon si Celeste sa kama. Kakabaka itong inalalayan ng dalawa. I want to take a walk in the back garden. Please take me there, Lucien. You've got to eat something, then I'll bring you there. Sagot ni Lucien nang mapansin ang pagkain hindi pa nagagalaw sa ibabaw ng mesa. Parang hindi napapansin si Natalie at ni minsay hindi tinapunan ng sulyap. Bantulot may sumunod si Celeste sa hiling ni Lucien. Ilang sandali pa'y nasa likod bahay na silang tatlo ni na Natalie. Dahan-dahang nililibot ang di kalawakang hardin na pinuno ng mga halamang namumulaklak. May koi fan sa bahaging kalapit ng gazebo, kung saan may nakatayong rebulto ng anghel at sa paan ay mangilan-ngilang garden gnome. Ngayon lang nabigyan pansin ni Natalie ang bandang puno ng mga bulaklak ay pawang sa paso lamang pala nakatanim at hindi direkta sa lupa. There are two bodies in this garden. Pukaw ni Celeste, makaraang sipati ng kabuuan ng mabulaklak na bahagi ng hardin. Nagkatinginan sina Lucien. Two bodies? Halos sabay nilang naitanong. Tumango si Celeste at sa kauna-unahang pagkakataon, bumangis ang anyo nito habang tumatagos sa pisngi ang mga simbolo ng matagal na paghihinagpis. Sa pagitan ng pag-iyak ay nagawang isalaysay ni Celeste ang mga pangyayari sa gabing yon na dumating si Norman. I woke up that night hearing restless in my room. Norman has this little idiosyncrasy of checking on me during the night, so I did not suspect anyone other than him. He would sit on the side of my bed and would watch me asleep. He is a sweet, true gentleman, just like you. Mapait na ngumiti si Celeste kay Lucien. He often dozed up my side with the lamp on. Nakalarawan ng matinding sakit at galit sa anyo ni Lucien habang matamang nakikinig sa kwento ni Celeste. Never in his whole life he remembered Norman doing the same thing for him. That night it was strange that he did not bother to turn on the light. I started to suspect that it was not Norman, but rather than an intruder when the restless continued to move around my room. I can't put in details what happened next. It took merely a blink of an eye, and I felt a sudden pain in my left arm. Celeste folded the sleeve of her long white dress, exposing a pink scar nearly the size of a slicing knife cut. Next thing I know, Maria was right on top of me, and she was screaming on my face, her hands on my neck. She was so strong I almost lost my life to her. Pumatlang ang mahabang katahimikan. Taliwas sa madilim na ekspresyon ni Lucien, buong pag-uunawang hinaplos ni Natalie ang likod ni Celeste. Lalong napaiyak ang matanda. Kumapit ito sa mga kamay ni Natalie, na parang doon huhugutin ng lakas na ibinunyag lahat ang lihim na kinikimkim.
I was able to reach for the lamp on my beside table as Maria strangled me. I did not think twice and swung the object the hardest possible way I can with the remaining strength I have. I felt her body go limp just as her hands left my neck. It was horrible. I feel horrible. You were just trying to protect yourself, Ani Natalie.